Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo naghahanap ng kaligayahan, kagalakan o kasiyahan sa buhay. Sino ba naman ang gusto magkasakit o ang gustong magiging malungkot? Lahat tayo ayaw natin yan. Ngunit sa totoo lang, napakahirap mangarap o maghanap ng kaligayahan o ng kasiyahan sa buhay. Sapagkat marami sa atin, matupad man ang pangarap, hindi pa rin masasiyahan, hindi pa rin masaya. Mayroon naman ang isang mahirap na mangangarap at sasabihin, sana magiging mayaman ako at maligayan ako. Pag marami akong pira, mararating ko ang aking pangarap, masaya na ako. Dito tayo minsan nakakamali. Halimbawa, nais natin mapunta ng Amerika sapagkat nais natin mapunta sa ating anak o kapatid na nandoon na nagiging masaganang buhay. Naiinggit tayo sa madaling salita. Hindi dahil sa gusto natin ang magiging maligaya, kung hindi naiinggit tayo. Makarating tayo ng Amerika halimbawa, hindi pa rin tayo masaya. At sasabihin natin, mabuti pa, babalik na ako sa Pilipinas. Masaya pa ako doon. Ganito ang buhay, mga kagabay. Mahirap at mailap hanapin ang kaligayahan kung tayo ang kusang maghahanap dito. Hayaan na natin na ang kaligayahan, ang kagalakan o kasiyahan ang kusang lalapit sa atin. Ang hindi tayo maghahanap, magiging kontento tayo. Sapagkat mahirap o mayaman, iisa lang ang nagbibigay diyan, ang Diyos. Malakas o mahino o masakit, iisa rin ang nagbibigay, ang Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat. Hanapin natin ang kaligayahan sa pamamagitan ng isang mabuting pamumuhay. Isang pamumuhay na wala tayong niluluko, wala tayong ginawang masama, kontento tayo. Kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos, tatanggapin namin. Alam niyo, minsan, naalala ko yung ating father noon, sapagkat tayo, kabilang din tayo sa isang pamilyang tama lang siguro, isang kahig, isang tuka sa nagkarang mga taon. Hindi natin makakalimutan ang ating father noon. Nung minsan, sabi ng mother ko, ano ba naman ito? Saging na naman, kaninang umaga, saging ang almusal, ngayon tanghali, saging pa rin. Alam mo anong sagot ng ating father? Ma, kahit saging, basta't labing. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya nang tayo ay lumaki sa ating isipan yan. Kung ano ang nandyan, pagtiyagaan. Sa totoo lamang, may naalala tayong isang kaibigan. Sabi niya, pare, alam mo, wala akong kapira-pira. Nang umaga niyan, pumasok ako naghahanap ako ng mapagkakitaan. Kahit pambili man lang ng bigas. Pare, nung mag-alas 4 na, at kinita ko pera, talagang pambili lang ng bigas. Paano yung ulam namin? Kaya sabi ko sa kanya, pare, sana, nung una kang nanalangin, nung una kang humingi sa Diyos, humingi ka na ng pambili ng bigas at pambili ng ulam.
binigyan ka ng Diyos, dalang hiningi po pabili lang ng bigas. Mana ng Diyos, kung gusto mo pang ulam, parang pabiro. Pero ito ang totoo. Kung manalangin tayo, isahin na natin. Kung naghanap tayo ng kasiyahan, lubos-lubusin natin. Huwag tayong mangarap. Halimbawa, mayaman ka. Mangarap kang makatapos ka ng pag-aaral. Akala mo ba maligaya ka na? Hindi pa rin sapagkat pagtapos ka na, tiyak na maghahanap ka ng trabaho. So, pangarap na naman, sapin-sapin na paghanap ng kaligayahan. Mga kagabay, mayaman man tayo mahirap. Magiging kontento na tayo. Magiging simple ang ating pamumuhay. Huwag tayong maghahanap ng maghahanap. Sapagkat sa bawat isang kabutihan na ating magagawa, kasiyahan, kagalakan ang ating madadama. Halimbawa, tayo ay nakakatulong sa isang mahirap. Nakapagbigay tayo sa isang mahirap. Masiyahan tayo, masaya tayo, maligaya tayo. Kung yung kabutihan na yun, sa araw-araw, gagawin natin marami, marami rin ang ating magiging kasiyahan. Marami rin ang ating magiging kaligayahan. Masaya tayo. Ito ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan madama natin sa ating puso at sa ating pakikiramdam. Marami ang mangangarap. Ang mayaman, ang mahirap, mangangarap na magiging mayaman. Pag magkaroon ng kakunti, hindi pa rin masasiyahan. Ang mayaman, higit na marami ang problema. Sa totoo lang, maraming mayayaman na mabigat ang problema. Ang mayaman, ang mahirap, kung may problema sa pagkakautang, walang problema. Dahil walang magpapautang sa isang mahirap. Kung magkakautang ka man, barya lang. Hanggang papiso-piso, padaan-daan. Pero pag ang mayaman ang makakautang, tiyak na malaking problema. Dahil ang mahirap, mag-utang ng 100 lang. Samantalang isang mayaman, mag-utang ng 1,000,000. Mahirap bayaran ang 1,000,000. Kahit na mayaman ka pa. Agad-agad, magbayad ka ng 1,000,000. Pero 100, bayaran mo. Matuwa ka ba? Ay, salamat, nakapagbayad din ako ng utang ko. Makautang ka sa karinderya. Ang tunay na kaligayahan, wala sana sa'yo. Hindi lalap, hindi mahanap, mailap hanapin. Lalong lalalayo ang kaligayahan. Sapagkat kung ikaw ay mapangarapin, ikaw ay hindi masasiyahan, hindi ka talaga matutuwa. Pag makuha mo na, kailangan mo ang dagdag. Gumawa ka ng mabuti. Isang kabutihan, isang kaligayahan. Dalawang kabutihan, dalawang kaligayahan. Sapin-sapinin mo yan, pagbuhin mo yan, ipunin mo yan sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Yayaman ka, magiging maligaya ka, sapagkat wala kang kaaway, wala kang niluluko, wala kang binubudol, wala kang dinadaya. Gumawa ka ng kabutihan. Yan ang totoong kayamanan, totoong kaligayahan, totoong kayamanan sa buhay. Napakarami ng pagkakataon, mga kagabay. Hanapin ninyo ang kaligayahan sa gawang kabutihan.